Legit na freelancer ka na ba? Well, kung hindi ka pa sigurado kung pwede mo nang tawagin yung sarili mo as a freelancer, well, here are 5 questions na pwede mong itanong sa sarili mo para malaman mo kung freelancer ka na ba talaga. So, let me start by saying question number 1, may proof ka na ba ng skills mo? Because you see, as freelancers, nag-o-offer tayo ng services based sa skills na meron tayo. For example, graphic designer ka, ang in-offer mo ay graphic design services. Pero para matawag na isang legit na freelancer, kailangan mong magkaroon ng portfolio. Ano yung portfolio? Doon nakalagay yung mga past work na ginawa mo for other clients. Or kung hindi naman past work for other clients, pwede itong mga output na ginawa mo for your schoolwork or even as a hobby lang. Pwede mo siyang ilagay sa portfolio. Kailangan mo ng portfolio para mapakita mo sa mga clients mo na ito yung kaya mong gawin for them. Alright? Punta naman tayo sa question number 2. Question number 2 is, may offer ka na ba sa isang client? Kasi you see, kung puro nasa application phase ka pa lang, meaning nasa job hunting phase ka pa lang, kung wala ka pang legit na client kahit isa, well, sad to say, hindi pa tayo matatawag na freelancer. Dahil ang isang freelancer meron ng at least isang client. Kung wala ka pang client, you can go to upwork.com or onlinejobs.ph para makapaghanap ng client mo. Kapag nag-apply ka sa mga job postings na nandun, make sure to also send your portfolio along with your resume para makita nila na kaya mong gawin yung ginagawa mo talaga. Alright? So, punta tayo ngayon sa question number 3. May tamang price ka na ba o bahala na si client? Kasi usually, kapag inahayaan na natin si client mag-set ng price, meaning hindi tayo ganun kasanay sa ino-offer natin, hindi tayo ganun ka-expert, kumbaga, sa ino-offer natin. Dahil kung batikan na freelancer ka na, alam mo na kung magkano yung bigayan doon sa service na ino-offer mo. Kailangan meron tayong fixed rate. Paano ka magkakaroon ng fixed rate? Pumunta ka sa mga job sites like onlinejobs.ph or upwork.com. Tapos tignan mo, magkano ba talaga yung average na bigayan doon sa job na ina-applyan mo. Alright? So, punta tayo sa question number 4. May contract ka na ba sa client? Kasi you see, kung puro verbal lang yung usapan nyo ni client, most probably, baka hindi ka mabayaran on time, o baka mamaya, scam pa pala yung in-applyan mo. Make sure na meron kang contract sa tuwing mag-a-apply ka or sa tuwing makaka-close ka ng isang job. Alright? At question number 5, may repeat client ka na ba? Well, kung marami ka ng repeat clients, meaning isa ka ng legit na freelancer. Pero Coach Pao, paano yun kapag wala pa akong repeat clients? Or paano yun kapag nahihirapan akong maghanap ng bagong client after matapos yung isang contract? Well, yung pwede mong gawin ay i-ask mo yung current client mo, hello, hi Mr. Client, if you have friends or if you know anyone who need a freelancer for graphic design, please feel free to refer me to them. O, di ba? Nag-a-ask tayo ng referral. Kasi kung hindi man maging repeat client yung existing client natin ngayon, baka meron silang friends na pwede natin maging kliyente. So, yun yung mga bagay na kailangan nating tanungin sa sarili natin kung para malaman na isang ganap na freelancer na tayo. So, ganap na freelancer ka na nga ba talaga? Let me know in the comment section below.